Welcome back sa ating channel. Naging mainit nga na usapin di umano sa mundo ng social media ang ginawa naman na kababalaghan ni Lisa Smugs na ito dahil talagang nakakagulat nga ang isiniwalat ni Madam Maharlika. Dito nga natin makikita mga kaibigan na talagang ine-expose nga ang mga kabalbalan at hindi nga pinipigilan at hindi tinitigilan itong si Lisa Smugs na ito hanggat hindi nga ito napaparusahan ng tamang batas at hindi magbingi-bingihan ang ating batas dahil na naman pinalaya na naman ni Lisa Smugs ang isang nahuli na high profile at may buhat na mga foreigner illegal na mga baril at kahit ano paman ay talagang pinalaya lamang ito ni Lisa Smugs. Dito natin makikita mga kaibigan na lumalabas na talaga ang bansang Pilipinas at mga politiko na ganib sa pera na dakilang bayaran. Ito nga ang nakakalungkot mga kaibigan dahil wala na silang dignidad kung pera na ang pinag-uusapan ay talagang tinatanggap na nila ang limpak-limpak na salapi sa mga illegal na nahuhuli. Dapat nga sa mga ganitong mga politiko ay maalis na at masibak sa loob mismo ng Malacanang para naman umasenso ang bansang Pilipinas dahil ang kawawa dito ay ang mga taong bayan, lalong-lalo na di umano ang mga kabataan na tila nag-iiba na ang tingin nila sa mga opisyalis na nakaupo sa ating pamahalaan. Kaya naman dapat magising na si President Bongbong Marcos at ayusin niya na ang problema ng bansang Pilipinas. Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa sulit viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. And Chong na few hours ago ay nasa Comelec at napakaganda po ng panimula nating tuloy-tuloy na expose kay Liza Araneta Ahas Marcos. Solid Maharlika nako, thank you for being there. Ayan, thank you so much. And also, yan sila Lufax. Okay, ang dami ng mga pasasalamat, all right? But yes, from the bottom of my heart, mga palangga, hindi ko kayo mapangalanan lahat. Ram, Bob Kenitos, thank you so much talaga. Ang importante nandiyan, nakikipaglaban tayo para sa katotohanan. What is our title today? Okay? Oh, digital martial law, malapit na magwala. Okay, umpisahan muna natin sa topic na nahuling security screening officer sa NAIA kung saan nilunok ang pera, $300 na kanyang kinamkam o ninakaw niya sa pasaherong Chino. Okay. Ano po ang pinahihiwatig nito mga kababayan? Mr. Risa, yes, party. Katatapos ko lang mag-party actually. Paki-check nyo lang sa Maharlika page ko. Hello. Andyan, 6,000 ang bisita ko kasi 6,000 kami sa barko. Yung hindi makagets niyan, nagpupulburon kayo. Yung hindi makagets sa 6,000 na aking visitors, kasama ni mga crew dito, pati kapitan, pati mga Pilipino, they are my guests. Okay, anyway. Right. So ano ang nagsasalarawan? Ano po ang impact sa ating lipunan kung bakit lagi na lang tayo may problema sa ating airport. Okay? Imagine the tanimbala. Nung unang panahon ng 70s, I think, yeah, yung baklas, yung mga passport binabaklas, hindi pa tayo digital noon. Pinapalitan yung mukha, ginagamit. You know what I mean? Nung mga panahon na yun, hindi pa yata ako pinapanganak nung panahong yaon. Mga baklas passport. Ngayon, hindi na uubra yan. Noong unang panahon, I remember, nung nag-aaral ako ng nursing, meron kaklase na iniipit yung dollar para sa itong mga officers na to, para, yung lagay, bribe, para hindi tatakan yung passport nila for so many reasons. Yung iba, pumupunta ng Amerika, Canada, pagbalik, ayaw nilang papatakan yung passport nila para hindi ma-detect ng Canadian embassy or, embassy, embassy, Canadian or American, kung nakapasok ba sila sa bansa o nakalabas. May mga ganun, okay? Before pa kayo pinanganak. So, tuloy-tuloy yon hanggang kay Cory,
kay Ramos, kay ERAP, kay GMA, at pagdating kay Noynoy, naging famous ang Tanimbala. Okay? So Tanimbala at lahat ng kadugyutan nandiyan dyan sa airport. Okay? Pagdating kay Duterte, in fairness, lahat yon pinag-ano ni Duterte yon. Yung mga ganong klaseng karumal-dumal or mga activities sa airport, di ba, binoljak ni Duterte. Yung bunganga ni Duterte na kasing anghang ng bunganga ko, ano sabi niya? Na pag may nakahuling bala, just let them go. Then ipalunok niya sa bunganga ng mga jutang Ginemes. Di ba? May mga ganun siyang hanash. And in fairness, 2017, 18, last year, 2 beses ako umuwi dahil sa jutang Ginemes na mambobodol na kuting. Right? Umuwi ako, walang nangihingi sa akin ng bribe or nagmamakaawa na mga tao sa airport. Ako na ang kusa na nagbibigay. Kinuwento ko na sa inyo yan. So kahit papaano, based on my own experience na umumuwi ng 4 na beses during Duterte's time, wala talagang lumapit sa akin na, ma'am, baka naman. But before that, ang dami talagang asuos o asungot na dumidikit-dikit sa'yo na, ma'am, gano'n, Merry Christmas po, may mga gano'n-gano'n, di ba? Pangit ang imahe ng ating airport. Maliban sa pangit ang pangalan, di ba? Pangit ang imahe. Ngayon, ito yung lumunok. Ano po ba ibig sabihin nito? Hindi lang itong usapin na lumunok, itong taong ito ay ang kapal ng mukha. Well, makapal talaga ang mukha. Desperado. Desperado. Okay? Ano ang kadahilanan? Ito'y pagsasalarawan sa isang gobyernong budol. Ibig sabihin, ang mga security officers, even mga immigration officers, wala po silang takot sa batas. Wala silang takot sa batas dahil mismo ang presidente ninyo ay lumabag sa batas. Siya ang pinuno, ang presidente ninyong kuting at si Lisa Smugs, ang pinuno ng smuggling, ang pinuno ng pangingikil, ang pinuno ng bribery dyan sa Pilipinas. Kasuhan niyo ako, sige. Ilabas ko ang mga ebidensya ko. Kasuhan mo ako, Lisa. Buwa ka ng Ginemes ka. Kayo ang pinuno ng pagniningil ng bribe, pangungutong, lalo na sa Okada. Hindi ka pwedeng mag-deny dahil hawak ko ang ebidensya. Di ba? Kaya naglalasing ka every night. Sige, laklakin mo ang isang drum na alak dyan ng malunod na ng bonggang-bongga. Yan ang katotohanan. So ang impact po ng paglunok nitong $300 na ito, katsipan, kababawan, at kasiraan nating lahat ng mga Pilipino. Nilalamo na, di ba? Pag nilunok mo yung pera, durog yun, papel yun eh. Di ba? Yan ang mga style ng yung mga lumulunok. Ito yung mga syndicato. Di ba? Si Cindy tsaka si Kato. Ano yun natin? Ito yung sila Maf at tsaka sila Ya. Ang pinuno na sa Malacanang, ito yung nagsasalarawan dahil walang takot itong mga taong ito. Huling-huli, di ba? Nilulunok niya. Na-corner na siya eh. Naimbestigahan na ba ito? Na-corner na itong taong ito. So mga kababayan, ito'y signalis na ang bayan natin, lumulubog yung bangka natin. Parang barko na lumulubog. I hope yung barko namin di lumubog. Nasa barko ako ngayon, di ba? Sabi ni Osman, if the president can do, of course, the rest will follow. Sabi ni Osman, exactly. Kag ang presidente mo may pangil, may power ang batas. Kung ako presidente, mga palangga, well, lahat ng smugglers wala. Pag ako presidente, maganda buhay nyo lahat, okay? Pero pag sikutin ang presidente nyo, lulubog kayo. Ay sabi na naman, mali ka, nag-ambisyon naman presidente, nye, bagong Pilipinas. Gaganon-ganon mga hitad. Hindi makakakuha ng joke, minsan na nga lang mag-pick up ng tama, hindi pa ma-pick up. But anyway, $300 na nilunok, walang takot ito. 'Di ba? Alam naman nila diyan na may mga CCTV. Hindi lang siya. Immigration mismo officers na nakikipagsabwatan sa mga scammers. 'Di ba? Kung ang presidente mo ay nakikipagsabwatan sa Polboronic kay Sayarot. Okay, balik tayo kay Sayarot. Huwag nating kalimutan sila Sayarot, mga importanteng tao 'yan na dapat
tapos na sila sa lipunan natin mga palangga. Kasi protektado sila ni Bongbong Marcos Kuting. Okay? Buuin natin. Akala jackot ako sa mga Jutang Ginemes. Protektado ni Kuting, ayan. Mga pulboronic, ayan si Sayarot. Paano matatakot yung mga taga-OTS na yan? Eh kasama mismo nila yung nag-i-export ng pulburon, ayan si Tambaluslos, ayan mga buwaka ng Ginemes. Paano matatakot yan? Wala nang matatakot kasi wala nang gobyerno. Maya-maya, wala mismo yung mga departamento, sabi ko sa inyo. Kararating lang ng mga report. Pinagtitripan na ni Liza Ahas Araneta Marcos na lagi siyang bangang sa pulburon. Lagi siyang paranoia. Hindi po maganda sa isang pamunuan, lalo na sa gobyerno na ang nagpapatakbo sa atin ay may saltik sa jutak. Kaya ikaw, Lisa, malapit ka na. Recently, si baby girl, Sas Rogando, mayroong eksklusibong eksplosibo. I'll talk about that later, ano? Kasi alam ko yan. Sinabi ni Sas Rogando sa akin yan, ni baby girl, nung nagsama kami doon sa Pilipinas. I'll talk about that later. Ngayon, mga palangga, ulit-ulitin kong sasabihin sa iyo na paano matatakot itong mga taga-airport na lumulunok ng nagiging darna, nagmumukbang-mukbang daw. May basa akong parang headline. Okay, nagmukbang ng dollars, something like. Paano matatakot ang mga tiwali dyan kung mismo itong nahuli na mga non-bailable yung mga ginagawa nila, ayan, na Filipino-Indian, nasangkot sa may mga bit-bit na pampajarbog, you know what I mean? Mga high-powered arms at kung ano-ano pa, pinalaya ni Lisa Marcos. Ayan. Pangalan nito. Ayan. Si Chandiramani Amit. Binlag ko yan. Pinalaya ni Lisa yan at ni PCSO, Langka Robles. Nakita ninyo, paano matatakot yan? Pinapalaya nila smuggler. Pinapalaya nila Cindy, Kato. Pinapalaya nila itong mga nakakatakot na may mga pampapasabog ng bonggang-bongga. So sino ang magtatao sa mga ahensya ng gobyernong matino kung ang presidente mo, ang first lady mo ay isang jejemon, pinaka-jejemon, at tinalbugan pa niya sa pagka-jejemon si Satanas, si Lucifer. Lahat tinalbugan niya. Dahil ngayon lang ako nakakita ng pinaka-jegemonya sa balat ng lupa na kayang umarte ng maamo. Akala mo arte, Marlica, nye, di ba? So, ngayon mga kababayan, umpisa na to. Ang mga nangyayari kanina, okay, tapusin ko muna dito si airport. Yung sa airport po ay isang pagsasalarawang isinadlak na naman tayo sa kahihiyan. Dahil nga walang takot, dahil isinadlak tayo sa kahihiyan ni Kuting. Dahil si Kuting ay hindi nagtatrabaho, speech lang, wala yang alam. Tamad, magaling lang siya magbasa ng speech. Hindi niya alam kung ano nangyayari sa mga ahensya. Even yung Department of Agriculture ay hindi niya alam ang nangyayari dyan. Ang alam lang niya kung paano siya diktahan ni Lisa na ipiliin sila Escaler, sila Sacden Philippines, at All Asian Trade, at at iba pang mga selected importers, illegal importers actually. Yan ang alam ni Kuting. 'Di ba? Tatangu-tangu lang, wala siyang alam, hindi niya kilala ang ibang mga ina-appoint niya dahil wala siyang direct contact. Alam niya ng mga taga-gobyerno na mga ina-appoint. Alright? So, bangag sila. So, delikado ang Pilipinas kung ang nagpapatakbo sa inyong bayan, sa ating bayan, ay punong-puno ng pulburon at ang nakapaligid pa sa kanila ay pulboronic. Pulboronic, pinaghalong jalak. And recently, wala nang ginawa itong baka ng Ginemes na Lisa ay magpa-fashion pa. Wala namang fashion. Nagpa-fashion show. Gutom na gutom ang Pilipino, hindi makabili ng bigas, pa-fashion show dito, pa-fashion show doon. Pera na naman ng bayan. Kundi ba naman buwaka ng Ginemes? Hindi ganyan ang pag-aalaga mo sa local designers or locally made products, yung mga produkto natin. Ang tulungan mo, hindi yung mga buwakang Ginemes na mga fashionista, mga fashion icons na yan, na nakikinabang din at kumikita rin ng pera sa pagiging commissioner nila. Pare-pareho lang yung mga yan. Okay? So ngayon, mga palangga, kanina, dyan sa COMELEC, isang magandang sinyales
Dahil pumunta dyan sila General Rio at iba pa mga generals, mga men in uniform na mga retired na. Andun si Attorney Glenn Chong na nagsalita sa harap ng COMELEC kung saan, in-air nila yung boses natin laban dito kay Liza. Si Liza talagang ulo ng kadyutahan. Yung jutang gininang ito, yung jutang hindot na ito. Okay, magagalit kayo sa bunganga ko, ay magagalit talaga kayo. Bakit? Hindi ba kamura-mura? Ang ginagawa nila, ang pangangamkab ng pera ninyo, ang sinisingil ni Lisa sa Okada, ang pagbabribe niya, ang pagninegosyo nila ng smuggling sa Pilipinas. Smuggling partner niya si Michael Ma. Anong gusto niyo? Yung bunganga ko nagmumura o gusto ninyong mga farmers nagkakandamatay, ang inyong mga tatay, nanay sa katatanim? Samantala si Kuting, puro importation. Number 1 importer na tayo ngayon. Kasi, bakit? Open your mind. It's my birthday today. But gusto kong buksan ang inyong mga isipan. The only reason kaya gusto ni Bongbong Marcos Kuting at Liza Ahas Mugs na mag-import dahil yan ang negosyo nila. Business partner nila si Michael Ma, yan ang negosyo ni Martin Araneta, yan ang negosyo ni Tambaluslos, yan ang negosyo ng mga buwaka ng Genemis nilang lahat. And you people from the Philippines, speak up. Kawawa kayo. Kawawa kayo kung papayagan nyo na si Liza ang magpapatakbo ng Pilipinas na sunog na ang utak sa pulburon, sa alak. Wala silang pakialam sa inyo. Kaya ngayon, mga palangga, instead of digital infrastructure na sinasabi ni Kuting, tangina, digital martial law. Sinusuppress nila ang ating kalayaan na magsalita. Sa what? Sa mga platform like sa Facebook. Ang dami kong nare-receive na hindi pwede ma-share ang aking Facebook page. May mga warning. At hindi lang yan. Nakarating sa atin, sa ating mga puting ahas, dyan din sa paligid nila, sa mamaya, mapraning na naman yan, na minomonitor tayo, si Glenn Chong, si General, lahat tayo minomonitor. Lahat ng mga nagsasalta, si Political Witch Boy, thank you palangga, ayan. Minomonitor tayong lahat. Kasi, noon pa, without me knowing na nag-hire pala talaga ng trolls ito si Bongbong Marcos sa pamamagitan ni Taning Pinoy. Yan yung kaaway ngayon ni Sas at ni Baby Girl. Not really kaaway. I mean, nag-expose. Alam mo, matagal ko na alam ang kwento ni Baby Girl, ni Sas Rogando, nung umuwi ako dyan. Kaso lang, syempre, I respect her na sabi niya sa akin, Ma'am Shi, wag muna nating ilabas. And I respect her. Kasi personal information niya yun eh. Hindi ako pwede magbida-bidahan dito porket sinabi sa akin, ako ang bida, Hindi, sinabi ni Sas, ganito, ganun. I waited for this time na magsalita si Miss Sas Rogando. And this is the moment, ang dami na pong nagsalita. Attorney Glenn Chong, expose. Imagine mo kami, magkakampi nila kami. Kakampi kasi kami dahil akala namin para kami sa pagbabago. Para sa pagbangon. Tapos gusto tayo isuppress. Galit na galit si Liza Smugs sa bunganga ko dahil paano ko daw nalalaman itong mga expose. Ngayon, kung walang saysay itong bibig ko at ito'y mga katang-isip lamang, bakit ka apektado, Liza Ahas Marcos? Hindi mo madadala sa hukay ang lahat ng mga bribe money, lahat ng ninakaw mo, confidential funds, lahat. Hindi mo madadalang buwaka ng Gedimes ka. Isinusumpa ko kayong lahat. Tandaan ninyo, powerful ang bunganga ko at alam ko mananaig ang katotohanan. Dahil hindi na sumumpa, nangako kayo sa tao na ibangon nyo ang Pilipinas, kaya nabudol kami. Wayawa ka. Tapos sasabihin nyo, ako ang bumaliktad, ako ang Tomb Raider. Itong tanginang to, itong Lisa silang Tomb Raider. Imagine nyo, 2016. Sinamahan sila ni Attorney Glenn Chong, sinamahan nyo sila sa electoral protest na nagnangaw tayo dito dahil si Lenny ng daya, ang mga dilawan ng daya, Dahil yun ang, natin nakita, although may dayaan talaga ng 2016 election. But again, so, after nung manalo, tangina ka, Kuting, buwa ka ng ina ka, yung utak mo, puro na pulburon. Ikaw naman, Senator Amy, yung mga Pilipino, pinahamak mo.
Alam mo, as anak mo kapatid mo nagpupulburon. Dinamay mo ang 110 million Filipinos. You have to speak up for the people. Diba? Tinarantado tayo, ako bumaliktad. Hindi ako bumaliktad sa taong bayan. Ang paninindigan ko ever since 2015 when I started fighting dito sa Tanimbala, doon ako nagsimula. At ang balikbayan box issue dyan sa airport at yung mga, mga binapadala natin, doon ako nagsimula. May kinampihan ba akong politiko nung time na yon? Wala. Ang kinampihan ko yung tama na hindi dapat tinatamnan ng bala ang mga tao at hindi dapat nagkakaroon ng pagbubukas ng ating mga hard-earned padala. Yung malikbayan back sa ating mga mahal sa buhay. Ako bumaliktad. Hindi ako bumaliktad sa katotohanan. Hindi ako bumaliktad sa taong bayan. Dahil baka nang inakakuting, Lisa, Ahas, Marcos, hayop kayong 10 ng pamilya niyong kaduluduluhan. Ang sabi ninyo, lalabanan natin ng smart magic dahil dinaya ka. Kuting. Gumastos ka ng milyon-milyon. Diba? Gusto mo ma-proclaim as Vice President? Pinush nyo pa sa akin. Putang ina nyo. Pinush nyo pa na sabihin kay Duterte sa kay Bongo na dapat magkaroon na tayo ng hybrid election bago mag-2022. Tapos putang ina, nalaman-laman ko na lang kay Atty. Glenchong, ay yung Jindot na Lisang Ahas na hinayupak, nakipag-usap sa Smartmatic. Ano ibig sabihin yan? Nasaan yung pinaglalaban natin? Ibig sabihin, umayon, Diyos na nila ang smart magic. Umayon na sila sa pagiging digimonyo. Well, nabudol nga ako. Yung pala, nasa dugo talaga nila ang mambubudol. Ngayon gusto niyo akong patahimikin? Gusto niyo ng digital martial law? Dahil ngayon nagsasalita ako ng bakit di niyo ako pinatigil nun? Ha, Kuting, nagpag-greetings na kayo. Hello, Marlica, you're the most loyalist to all the loyalists that I know. Buwa ka nang ina, ni isang greetings hindi ako humingi sa inyo. Hindi ko kailangan ng greetings sa buhay ko ng mga bandrobo katulad ninyo. Di ba? Nagpalakas kayo, nagpabida kayo, nag 300,000 subscribers ako sa Maharlika page. Ano ka, Bongbong? Nagpadala kayo. Ikaw, Franz, ikaw ang promotor niyan. Nagpadala kayo ng greetings sa akin. Congratulations, Maharlika. Naku, 300,000 subscribers on YouTube. Pinapangarap pa lang namin yan. Hiningi ko ba sa inyo yun? Tanginan nyo. Hindi ko hiningi sa inyo yun. Nagpalakas kayo dahil gusto nyong budulin ang mga viewers ko. Pero kasi ako noon, akala ko, talagang i-redeem ninyo ang inyong pangalan by what? By doing good things para sa bayan. Pero totoo pala ang sinasabi ng mga biktima ng martial law. Totoo pala ang sinasabi ng tinatawag nating dilawan, yung iba kakamping yun na mambubudol kayo at magnanakaw kayo at ang ina, talagang ang martial law, kasi bata pa ako noon, ang naikwento ko lang yung nararanasan ko nung time na nasa probinsya ako. Pero ngayon, pinatunayan ninyo na lahat ng sinabi ng mga dilawan na kinakalaban natin noon ay totoo. Kaya this is not about dilawan anymore. This is about us, mga palangga, mga Pilipino, whether you are, sabi ko, whether you are dilaw, you are puti, you are pula, na totoong para sa bayan. Kasi ako pula ako eh. Pula yung dugo ko na nananalaytay. But hindi ko pwedeng baliktarin o hindi ako pwedeng bumaliktad sa ipinaglalaban ko para sa Pilipino kasi umasa ako, mukha nga akong syunga, nagmukha tayong syunga na mayroon na akong kaibigan, sabi sa akin, Marlica. Naalala ko dati, may paiyak-iyak pa tayong dalawa. Sabi ko, ano yon? Na sinasabi ko, naku, pag nag-presidensya na si Kuting, magpa-farm na lang ako, di ba? Kasi maaging maayos sa Pilipino. Totoo yun. Nangarap ako, akala ko, pag naging presidente si Kuting, aalagaan niya yung mga farmers, alagaan niya lahat ng Pilipino at ubusin yung mga makakaliwang grupo. Ngayon, kumakampi na sila sa makakaliwang grupo. Nasaan na si Maria Ressa? Nasaan na mga bunganga ninyo na number 1 na diktador. O, di ba? Takot ka, Maria Ressa, makulong ng ni Rappler. Yan, mga walang pinaglalaban. Sila na magkakampi ngayon, tapos papagbintangan nyo akong dilawan. No. Yung mga dilawan na may personal interest kakampi na ni Lisa, tinapala na ni Lisa Araneta Ahas Marcos ang bunganga ng mga mainstream media at ang mga taong gusto niyang patahimikin. Saan galing ang pera na pinasak ni Lisa sa pera sa mga bunganga na? Sa pera ninyo, sa smuggling money, sa pulboronic money. Huwag ka magsisinungaling.
May nakausap ko sa agriculture, ha? I will, palangga hindi ko lang ma-detail yung mga information kasi nga, I have to be in my my happy place. Well, happy place ko sa bahay. Kasi sobrang overwhelming ang information. You know, naglalayag ako ngayon. I'm celebrating my birthday. Supposedly, hindi ako magbablog. Pero hindi ako makapigil eh. Diba? Pinababantayan mo kami, Lisa. Tangina ka. Hindi ka magwawagi. Tandaan mo, isaksak mo yan sa utak mong puno-puno ng pulburon. Hindi kayo magwawagi. Temporary lang ang smart magic president mo. Tandaan mo yan. Ngayon, si Sas nag-expose. Alam mo yung expose ni Sas? Doon na, hindi ko pa nabasa lahat. Iskan ko lang. Baby girl, how are you? Okay, let's go to Sas. Yung post ni Sas, binabasa niya to sa akin. Yung tungkol sa, ano ba yung post niya dito? Ito yung pinabasa niya to sa akin sa Pilipinas ako. Ito yung sinabi 3 hours ago. Yung sabi niya, tanga kaning. Okay? Ay sabi ni Taning Pinoy, ayan, yung mandorobo na yan na dating nang lilimos ng lilimahid sa inyo, na walang pera, walang trabaho, jobless. Ngayon, kapitbahay niya na si Michael, makasabwat yan. Yung hayop na yan, kasabwat yan sa pagnakaw ng pera ninyo. Yung hayop na RJ Nieto na yan, kasabwat yan sa pagnanakaw ng kaban ng bayan dahil kasabwat ni Michael magkakapitbahay sila. Saan kumuha ng pera si Taning? Noong 2018, nahingi sa inyo ng pera. Di ba yung mga nagpapalo dati kay Taning? Walang pamasahe, walang panglamon. Ngayon, nagkabahay. Ano yon? Nag-magic? Nagkaroon ng bongga-bongga sasakyan, nakapag-aral sa London. Pera nyo. Dahil utusan yan. Utusan ni Lisa Smugs at ni Kuting. Ang sabi dito, although hindi pinangalanan ni Sas dito kung sino ito, may mga code name siya ginagamit, pero ako papangalanan ko. Sabi niya, tanga kaning, ba't di mo pinaalam? Kabila mong abogado. Sabi niya, Neng, kausapin mo na lang abogado ko, tatanga-tanga ka. Sabi niya, puta ka. Sabi niya, tirahan mo na, titirahan mo lang rin pala ng sarili mong lakad. Sinabi mo, sinabi mo na dapat agad-agad nang di na kita binitbit. Okay. Ano to? Ang pagkakaalam ko dito, hindi ko nababasahin tong paliwanag ni Sas. Puntahan nyo lang sa page siya. Ang natatandaan ko dito, alam niyo kung saan to. Okay, I invited Sas. Kumain kami sa Soler. Okay? Okay. Si Sas, ako, si Lady Boss, at saka si Abel. Okay, yan. Si Abel Bacudio na kumita rin sa pera ng bayan, nangungumisyon din. Kaya sabi ko, you know, dinisocate ko dinisconnect ko yung sarili ko sa mga buwaka ng Gina na kumakamkam sa pera ng bayan. Okay? Imagine mo yan, si Abel Bacudio, sip-sip ng sip-sip. Dati, yung pala, magnanakaw din. Doon ako nagagalit. Kasi kasama ko sila sa laban, akala ko para sila sa inyo, para sila sa taong bayan. Tapos pagkaupo ni Kuting, tangin na nakabili na ng bahay, nasa akin na yung picture ng bagong bahay ni Abel. By the way, papakita ko later. At bagong BMW. At he traveled, I think 4 times, America and London. And I will talk about also kung sino ang nag-ayos ng visa ni Abel, ng pamilya niya. Si Lisa Marcos, I'll talk about that later. Fixer din yan si Lisa. Tanginan nyo, kala nyo, i-expose natin lahat. Yung buwaka ng inang Lisa na yan, siya ang fixer din yan ng visa ng pamilya ni Abel. See? Imagine nyo may backlog sa US visa, tapos nagka-visa. Di ko alam kung anong process ang ginawa ni Lisa, pero fixer yan si Lisa. Ilabas na natin lahat. Si Sas nag-expose na ngayon eh. Ng mga pangyayari. At pinakita to ni Sas sa akin nung nasa sasakyan kami, pumunta kami sa Soler. Kasi alam ko magkaibigan sila, di ba? Tapos nag-start kami naging friendship ni Sas noong May 9. Noong May 9 na doon sa event kung saan countdown nga ng kanilang winning ng pagkapanalo ni Kuting, yung pala luto na yung panalo. Din doon si Sas din binastos ng isang oligarkiya na kaibigan ni Kuting. Ayaw lang din pangalanan ni Sas yun, and then I will respect her. Okay? Siya ang naka-experience yun, so respeto ko yung tao. Binastos siya mismo ng kaibigan ni Bongbong Marcos. Doon, umiyak pa nga siya. Di ba? Na-vlog ko na yun sa inyo. But anyway, ito, fast forward na tayo. Kinuwento ni sa akin yung ginawa sa kanya ni Arjen Nieto, Taning. Dahil itong pinagsasabi ni Sas, tungkol ito sa kaso nila ni Jover Laurio. So, ang pagkakaalala ko lang, without reading pa dito, kasi hindi ko pa nabasa palangga, Sas, yung mga litanya dyan. Pero totoo yan, ang sinabi niya. Di ba may kaso sila? Naglabanan niya si Jobert, si
Taning, okay? Si Taning Pinoy at saka si Sas. Actually hindi ko alam yung pinaka detalyado ng kaso nila. Pero ito lang yung naalala ko na kinukuwento ni Sas na nasa kotse kami. So nagkapatawaran, okay? Nagkaroon ng settlement si Jober Laurio at saka si Sas. Kaya hindi na, 'di ba sa explanation 'yan, hindi na nag-push yung kanyang case. Tapos itong si Taning, hindi sila nagkaroon ng maayos na, settlement or whatever. Kaya galit na galit sa kay Sas. At diyan mababasa mo na talagang sobrang power tripper itong si Taning. Okay, na akala niya anak na nga siya ni Lisa, pare-pareho silang nagpupulburon. Alam ni Pebbles yan. Pebbles, ba't di pa kunin ni Aida yan? Yan, may Aida yan. Okay? Si Taning, malapit na rin kunin niya ng hukay. Kaya siguro ni-enjoy na lang yung mga nakaw nila ni Lisa Smugs. So yan, hindi muna ako magsasalta to kay Sasa, hindi ko pa nababasa lahat ng niya. Basta natandang-tanda ko yung kinuwento niya sa akin. Hindi nga sumagot si Sas doon, napakabait na yan. Sabi ko, you have to speak up. Pero kasi tama, lahat ng bagay may panahon. Katulad kay Atty. Glenn Chong, yung tungkol sa pakikipag-usap ni Lisa sa Smartmatic, hindi ko alam yun nung umuwi ako. Kaya nagtataka ako, bakit hindi siya inimbita during the inauguration? So may tamang panahon ng lahat. So now is the right time for Sas to speak up. Kasi tinitira daw siya sa mga public, mga anonymous page. Ito ang gawain ni Lisa. May troll yan. Alam nyo, nung nakita ko si Lisa sa headquarters nung umuwi ako, updated siya sa akin. Alam niya ang mga vlogs ko. So, may troll yan. Alam niya. Ibig sabihin, may troll siya na sarili niya na nagmo-monitor sa akin. Kaya, laging lasing yan Galit na galit sa akin. Galit na galit siya tuwing minumura ko siya. Kaya, Jutang Jenimes, araw-araw ko tang mumurahin hanggang nagbablog ako. Okay. So, yun yung kwento kay Sas. Ano lang yan, 1% pa lang yung kwento ko. So, ang sinasabi niya ni Sas is si RJ Nieto na ang tawag niya adopted son. Diba? Sabi ko nga, ampo ni Lisa Smugs. Kasi yan, nauutusan ni Lisa pag transaksyon ng pumick up ng mga pera, bagman yan. Pumick up dyan sa loto, yung mga napapanalo sa loto na 433 na hanggang ngayon, hindi pa pinaimbestigan. Kasabwat nila yan. Kaya kung meron ditong kalaban ng bayan, kalaban nyo, ay yung mga hayop na yan. Si Lisa po, Lisa Araneta Marcos, kasuhan mo ako. Ikaw, Lisa Araneta Marcos, ang pinuno ng sindikato at mafia sa loob ng Malacanang. Dahil lahat ng departamento ng gobyerno, nininegosyo mong buwa ka ng Ginimes ka. Pagbabayaran yung lahat. Ikaw ulit, Senator Amy, wag mo nang hayaan pang talagang kung may pagmamahal ka sa inang bayan na sinasabi mo, boljakin mo na ang kapatid mo dahil pinahamak mo ang Pilipino nung alam mo palang nagpupulburon niyang kapatid mo. I have a high respect for you, Senator Amy, but now, hanggat hindi ka nagsasalta dahil ikaw mismo sinasabi mo sa akin na wala kang power dahil insecure si Liza sa'yo at kung ano-ano, di ba? Dahil mga hanas-hanas. Enough for the hanas-hanas. If you're really for the people, if you're really for the truth, speak up. Pwede namang magkaiba ang magkakapatid. Talaga namang magkaiba. Kung ito si pulburon, ng kapatid mo, punong-puno ng pulburon, at ikaw ay yung alignment mo is for the people, we will support you. But now, no? Nagpaplastikan lang tayo dito. Naglalaro lang tayo dito na, ay ano ba yan, Hanash? Oh my God, nakakaloka. Hindi pwedeng ganun. You have to be firm. Oo nga, narinig ko nga, grabe sa agriculture. Nakakaloka. Hindi ganun palangga. You have to deal mo yung problema. Nakakaloka. Tangina, lokang-loka ng mga Pilipino, hindi makabili ng bigas. Ngayon, yung sinabi ko nga sa inyo, magre-raid ng mga yung mga malalaking warehouse, yung iba may mga papeles, palalabasin ninyo, nag-hoard. Tapos confiscate nila yung mga palangga. Yung ibang kino-confiscate nila, mga legit na mga warehouses na mayroong dokumento. Pero nire-raid ni Tambaloslos at saka ni Kuting, yun nga para ilagay sa kadiwa. Yan yung plano nila. Coming from the agriculture people. Tanginan nyo, galit na ang tao sa kanila. Sa agrikultura, sa customs. Kilalang kilala kayo dyan. Si Martin Araneta ang tawag, prinsipe, taga-kolekta. Andyan si Michael Ma sa loob ng custom din. Parang supervisor, binigyan nyo pa ng what? Ng
security. Di ba sinabi ko na sa inyo? Oh, kasabwat nila ulit-ulitin ko, hindi tinaya ko na yung buhay ko dito palangga, hindi ako takot. Dalhin niyo ako kung saang korte, tanginan niyo. Ikaw, Lisa Bongbong, ang ulo ng sindikato sa Pilipinas. Kayong mga ginayupa kayo, binudol nyo ang taong bayan. The fact na wala kang kibo dahil sa Smartmatic na yan, na 6 years mong pinaglalaban ni tuldok, wala kang binanggit na i-denounce mo ang Smartmatic at palayasin sa Pilipinas dahil yan ang sabi nyo sa akin nung nakikipaglaban tayo for 6 years. Tapos ngayon, tangina kayo? Tapos sasabihin niyo akong bumaliktad. Kayong bumaliktad, mga jayop kayo. Sabi niyo, ibangon niyo Pilipinas, bagong muka. Yung pala, kayo ang promotor ng smuggling business sa Pilipinas. Kayo ang protector ng mga pulboronic. Hayop kayo, ginago niyo 110 million Filipinos. Ilang mga bata ang kikitilan niyo ng buhay. Ilang mga kabataan ang Dito nga natin makikita mga kaibigan kung gaano nga ba talaga kabulok ang batas ng Pilipinas at pinagtatawanan na tayo dahil sa mga bayaran na ito ay talagang napapahiya ang batas natin at nadadamay ang gumagawa ng kanilang tungkulin talaga at pinapatupad ang batas ng Pilipinas at hindi nagpapabayad ng kanilang mga dignidad. Ngunit itong si Lisa Smugs na ito ay talagang sinisira niya ang pangalan at batas ng Pilipinas dahil mga bayaran naman talaga ay lumalabas na. Well mga kaibigan, kung kayo ang tatanungin, ano ang inyong mga opinion? Just comment below sa ating comment section at ating pag-uusapan.